Magandang araw sa inyong lahat dito sa Pilipinas at sa ating mga minamahal na OFW na nanonood mula sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Malugod kayong tinatanggap sa ating munting pagbabahagi sa salita ng Diyos. Tulad ng ating napag-usapan, ang salita ng Diyos ay para sa lahat at ngayon ating pakinggan ang mga pagbasa para sa araw na ito kasama ang simpleng paliwanag para sa ating lahat. Good day to everyone here in the Philippines and to our beloved OFWs watching from abroad. Welcome to our vlog. God's Word is for everyone, and today we share the readings for this Saturday plus a simple reflection we can all apply in our daily lives. Today's reading, our first reading taken from the Holy Mass of today, from 2 Chronicles chapter 24, verse 17 to verse 25. After the death of Jehoiada, the princess of Judah came and paid homage to King Joash. Then the king listened to them. They abandoned the temple of the Lord, the God of their ancestors, and worshipped Asherah, poles and idols. Because of their guilt, God's anger came upon Judah and Jerusalem. Although the Lord sent prophets to lead them back to him, the people would not listen. Then the Spirit of God came upon Zechariah, son of Jehoiada, the priest, who stood before the people and said, "This is what God says. Why do you disobey the Lord's commands? You will not prosper, because you have forsaken the Lord. He has forsaken you, but they plotted against him, and by order of the king, they stoned him to death in the courtyard of the Lord's temple." King Joash did not remember the kindness of Zechariah's father Jehoiada had shown him, but killed his son, who said as he lay dying, "May the Lord see this and call you to account." At the turn of the year, the army of Aram marched against Joash. It invaded Judah and Jerusalem and killed all the leaders of the people. They sent them all to plunder to their king in Damascus. Although the Aramean army had some with only a few men, the Lord delivered into their hands a much larger army, because Judah had forsaken the Lord, the God of their ancestors. Thus they executed judgment to Joash. When the Arameans withdrew, they left Joash severely wounded. His officials conspired against him for murdering the son of Jehoiada, the priest, and they killed him in his bed. So he died and is buried in the city of David, but not in the tombs of the kings. Nang mamatay si Jehoiada, ang mga pinuno ng Judah ay lumapit at yumuko sa harap ng hari. Mula noon, pinakinggan na sila ni Joash, kaya iniwan nila ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at sumamba sa mga haliging itinayo para kay Asherah at sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa kasalanan ito, nagalit ang Diyos sa Judah at Jerusalem. Nagpadala ang Panginoon ng mga propeta upang paunlarin ang mga tao na bumalik sa Kanya. Ngunit ayaw nilang makinig. Kusa ng Espiritu ng Diyos si Zacarias, na anak ng paring si Jehoiada. Tumayo siya sa harap ng bayan at nagsabi, "Ito ang sinabi ng Diyos, bakit ninyo sinuway ang mga utos ng Panginoon? Hindi kayo uunlad dahil iniwan ninyo ang Panginoon. Kayo naman ay kanyang iiwan." Ngunit nagplano sila laban sa kanya. Sa utos ng hari ay binato nila siya hanggang mamatay sa looban ng templo ng Panginoon. Hindi naalala ni Haring Joash ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Jehoiada, ama ni Zacarias. Sa halip ay pinatay niya ang anak nito. Bago namatay si Zacarias, sinabi niya, "Makita nawa ito ng Panginoon at ipaghihiganti ang aking kamatayan
Nang sumunod na taon, sinalakay ng hukbo ng Aram si Joash. Pumasok sila sa Joda at Jerusalem. Pinatay ang lahat ng pinuno ng bayan at ipinadala ang lahat ng nasamsam na yaman sa kanilang hari sa Damasco. Kahit kakaunti lamang ang hukbo ng Aram, ipinagkaloob ng Panginoon ng mas malaking hukbo sa kanilang kapangyarihan sapagkat iniwan ng Joda ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Kaya pinarusahan nila si Joash. Nang umalis ang mga Arameo, iniwan nila si Joash na malubhang nasugatan. Nagplano laban sa kanya ang mga opisyal dahil sa pagpatay sa anak ni paring Jehoiada. At pinatay nila siya sa kanyang higaan. Namatay siya na inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi sa mga libingan ng mga hari. Responsorial Psalm mula sa Psalm chapter 89 verse 4 hanggang 5, verse 29 hanggang verse 34. Response: Forever I will remain my love for my servant. Ang aking pag-ibig sa aking lingkod ay mananatili magpakailanman. I have made a covenant with my chosen one. I have sworn to David my servant. I will establish your descendants forever and build your throne for all generations. Forever I will maintain my love for my servant. My mercy I will keep for him forever, and my covenant will stand firm for him. I will establish his line forever, his throne as long as the heavens endure. Forever I will remain my love for my servant. If his sons forsake my law and do not follow my decrees, if they violate my statutes and do not keep my commands, then I will punish their sins with the Lord. Then I will punish their sins with the rod, their iniquity with flogging. I will remain my love for my servant. But I will not forsake my love for him, nor will I ever betray my faithfulness. I will not violate my covenant or alter what my lips have uttered. I will maintain my love for my servant. Nakipagtipan ako sa aking pinili. Sumumpa ako kay David na aking lingkod. Ang iyong lahi ay itinatatag ko magpakailanman, at ang iyong trono ay mananatili sa bawat salinlahi. Ang aking pag-ibig sa aking lingkod ay mananatili magpakailanman. Ang aking kagandahang loob ay mananatili sa kanya magpakailanman, at ang aking kasunduan ay matibay sa kanya. Ang kanyang lahi ay itatatag ko magpakailanman. Ang kanyang trono ay kasing tagal ng kalangitan. Ang aking pag-ibig sa aking lingkod ay mananatili magpakailanman. Ang aking kagandahang loob ay mananatili kung ang kanyang mga anak ay tatalikod sa aking kautusan at hindi susunod sa aking mga utos, kung labagin nila ang aking mga alituntunin at hindi tutupad sa aking mga bilin, parurasahan ko sila sa pamamagitan ng pamalo, at ang kanilang mga kasalanan ay parurusahan ng hagupit. Ang aking pag-ibig sa aking lingkod ay mananatili magpakailanman. Ngunit hindi ko aalisin ang aking pag-ibig sa kanya, at hindi ko ipagkakaila ang aking katapatan. Hindi ko babaliin ang aking kasunduan o babaguhin ang sinabi ng aking mga labi. Ang aking pag-ibig sa aking lingkod ay mananatili magpakailanman. Hallelujah! 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hallelujah! Jesus Christ, though he was rich, became poor for your sake, so that by his poverty you might become rich. Hallelujah! Hallelujah! Si Hesus Kristo, bagaman mayaman, ay naging mahirap alang-alang sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman kayo. Hallelujah! The Gospel from the book of Matthew chapter 6 verse 24 hanggang verse 34. Jesus said to his disciples, "No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money."
Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour of your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow, is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall I eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makakapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya ay magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong mag-aalala sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o inumin, o sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba't ang buhay ay higit pa sa pagkain, at ang katawan ay higit pa sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik, hindi sila gumagapas, hindi nag-iipon ng kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? May makapagpapahaba ba ng kanyang buhay kahit isang oras sa pamamagitan ng pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Pagmasdan ninyo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila gumagawa ng trabaho o naghahabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang buong karangyaan ay hindi nakakapagbihis ng kasing ganda ng alinman sa mga ito. Kung ganito ang pagbibihis ng Diyos sa damo sa parang na nabubuhay ngayon ay bukas ay itatapon sa apoy, hindi ba't higit pa ang gagawin niya para sa inyo? Kayong may kakaunting pananampalataya, kaya huwag kayong mag-aalala at magsabi, ano ang aming kakainin? O ano ang aming inumin? O ano ang aming isusuot? Ang mga bagay na ito ay siyang pinaghahangad ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Alam naman ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat na ito. Ngunit unahin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kalooban, at ibigay din sa inyo ang lahat ng ito. Kaya huwag kayong mag-alala para sa bukas. Ang bukas ay bahala na sa sarili nito. Sapat na ang mga problema dala ng bawat araw. A simple reflection. Today's message reminds us we can only serve one true master. Do not let money, work, or worries take God's place. Just as He feeds the birds and the clothes, the flowers, He knows every need of you and your family. Even for our OFWs working far from home, seek God first and trust that He will provide. Ang aral natin ngayon, isang Panginoon lamang ang maaari nating paglilingkuran. Huwag hayaan ang salapi, trabaho o labis na pag-aalala ang humahalili sa Diyos. Kung pinapakain niya ang mga ibon at binibihisan ang mga bulaklak, tiyak na alam niya ang inyong mga pangangailangan. Lalo na para sa ating mga OFW na malayo sa pamilya. Unahin ang Diyos at magtiwala sa kanyang pagkalinga.
Panginoong Diyos, salamat sa iyong wagas na pag-ibig at gabay. Turuan mo po kaming maglingkod lamang sa iyo at huwag magpagod o mabalisa sa mga bagay ng sanlibutan. Pagpalain ang aming mga pamilya dito at ang ating mga OFW sa ibang bansa. Ingatan, palakasin at punuin ng pag-asa. Tulungan kaming laging magtiwala na ikaw ang maglalaan ng lahat ng aming pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, tandaan natin, ang salita ng Diyos ay liwanag at gabay natin araw-araw. Kahit sino ang may karapatang makinig o magbahagi nito. Huwag kalimutang mag-like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa ating mga susunod na pagbabahagi. Ingat po kayong lahat at pagpapalain kayo ng may kapal. Friends, remember God's word is our light and guide each day. Everyone has the right to listen and share it. Don't forget to like, comment, and subscribe for more readings and reflections. Stay safe and may God bless you always. Bye-bye.